So another bike na naman. So alright mga Kasiwa Nation, meet the boss. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Oh, some would say I'm insane in the right in a way, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know, and give me your freedom. So mga Kasiwa Nation, nandyan na si Tracer 9 GT at siya si Boss. Yun ang pangalan ng ating bagong motor. At syempre, papayag ba tayo nang hindi natin i-modify yan? So, kailangan natin galawin yan at ihahanda natin yan para sa Boss Ironman. So alright mga Kasiwa Nation, nandito ulit si Boss. Ito ang ating Tracer 9 GT na gagamitin natin para sa Boss Ironman 2022. So finally, ito na. So minodify na natin siya. So explain ko lang mga Kasiwa Nation, lahat ng motor pag lumabas sa kasa is maganda na. Perfect na siya as it is. Pero minsan, kailangan natin itong i-customize depende sa mga rider na gagamit ng motor. Katulad ko, gagamitin ko siya sa Ironman. So maganda naman yung ilaw nito, pero kailangan ko ng auxiliary light pagdating sa mga probinsya. So yun yung mga sinasabi ko kailangan nating baguhin sa mga motor natin kung saan natin siya gagamitin. So ito yung kinabit ko dito kay Boss para makatakbo kami sa Ironman. So number 1 on the list is auxiliary light. Alam niyo naman gaano ka-importante yung auxiliary light, diba? Even though na malakas na itong mga headlight nitong Tracer, minsan kulang pa rin talaga dahil sa mabago-bagong road conditions sa Pilipinas. So nagkabit tayo ng dalawang klaseng auxiliary light, itong V-Lane M5 natin at itong V-Lane Night Breaker natin. So ang setup ko rito is same din na ginawa ko sa MT-09. Meron tayong flood
at meron tayong spot. So parehas po yan na white and yellow, pinagkaiba lang po nila, mas mataas po yung watts nito. At hindi siya katulad ng Mili Night Breaker na pag in-on mo, instantaneously. Ito, it takes around 10 seconds or 15 seconds para lumabas yung talagang pinakaliwanag niya. Itong Mili Night Breaker, isinabay namin sa passing lights. Ito. So alright mga Siwa Nation, no? Pag bumusina ako, sasabay yung high beam natin. So ginawa namin yon para pag dadaan ako sa mga bayan-bayan, pwede akong bumusina. Same time, it saves me energy para mag-flashing light. So, pero alam naman natin bawal yan. After ng Ironman, tatanggalin din natin yan. Tapos, moving on, yung number 2 na kinabit natin. So, number 2 on the list is crash guard. So, meron naman tayong slider, pero syempre, bilang sa pagiging malaki ng Tracer 9 GT, medyo awkward naman na meron nakalawit dyan na isang tubo. So, ngayon, I decided na maglagay ng crash guard, left and right na yan. Ang maganda rito sa crash guard na ginawa namin is madali siyang kabitan ng auxiliary light. Basta magkaroon ka ng any type of mounting, same setup na ginawa namin. Kaya ako nag-crash guard dahil din sa protection. Lalo na sa mas maraming pairings to, unlike ng MT-09 natin na kahit single point, kaya niya saluhin yung buong motor. Si Boss, mas malaki to. So, mas maganda yung distance nito na binibigay. And also, explain ko rin to in detail, malaki ang spacing ni Boss sa side. Ang problema, para mag-reach yung single point slider mo, kailangan maging ganito siya kahaba. Ang problema niyan, pag ganyan kahaba without support, madaling mabali yan. Unlike nung sa MT-09 natin, kaya natin siya gawing single point kasi halos wala naman fairing sa MT-09. So maiksing single point slider lang pwede sa MT-09. Pero sa Tracer, highly recommended na gumamit tayo ng crash guard, at especially mas maganda tignan ng ating mga sport tourer pag marami tayong backup lights. So moving on tayo dun sa third item na kinabit natin. Third item natin is itong engine guard. Same din to ng kinabit natin si Juan. Kung magtatanong kayo, parehas po ang makina ng Tracer at MT-09. Same din po sa Generation 1 at Generation 2 at ito ngayon Generation 3. Parehas din po sila ng makina. So kung pumasok po to kay Juan, malamang pasok dun ito kay Boss with the spacers. So left and right na yan, tignan nyo na lang yan. Ang purpose nito, syempre, last time kasi experience ko kay Red Tube, hindi ako naglagay ng mga casing protectors. Tinamaan ako ng bato sa crankcase ko. May malaking sugat dito si Red Tube kung mapapansin nyo. And from there on, naging maselan na ako sa motor lalo. At naglagay na lang ako ng ganito. At wala naman siya masyadong epekto, pero mas maganda na yung ma-preserve natin yung gas-gas ng mga motor natin, mabawas-bawasan. So number 4 is about protection uli. Let's move on to the front tire. Number 4, time and time again. So lahat ng big bike ko, or hanggat maaari, lahat ng makakausap ko ay mag-install na ng axle slider. It doesn't matter kung alloy, engineered plastic, branded or hindi. Basta importante mag-install tayo nito. Kasi pag sumemplang po tayo, imbis na yung fork holders mismo masusugatan, at least kahit pa paano may distance tayo sa lupa. Diba? Also, nakakatulong din to sa disc rotor natin na makaiwas din sa aksidente kahit pa paano, diba? Siyempre, just in case of an accident, mas maganda na may protection tayo. Kahit mga 0.1 lang, pwede natin dagdag yan. So, number 5, dito naman tayo sa bandang manibela kasi medyo may mga in-adjust din ako rito. Number 5. So, ito, pabor sa akin to. Any sport tourer na ginamit ko, lagi ko itong ginagawa. Handlebar riser. Dahil alam nyo naman, hindi tayo nabiyayaan ng mga habang bias. So, ito yung tumutulong sa akin para lumapit yung manibela. Para hindi ako masyado naka-hunch forward, i-adjust nito yung manibela para mas relax yung ride natin. So ito yung handlebar riser na in-install natin. So universal naman to, pasok to sa majority ng naked bikes na gusto magpa-handlebar riser. First effect na naramdaman ko rito is nawala yung stress dito sa braso ko. Dahil nga nakaganon ako dati. O ngayon, ni-riser ko. Ayan. Ganyan din yung ginamit ko sa BMW F900R ko. Kulay pula nga lang yon. Pero goes to show, universal to sa lahat ng mga naked bikes. Number 6, dito na rin naman tayo sa bandang kamay, is yung lever. Number 6 is a brake and clutch lever na pinatitan ko rito. So mapapansin nyo, same din to nung K1. Mukha lang silang pares pero may pinagkaiba sila. Alam nyo ano, hindi po pasok ang pang MT-09 dito dahil tumataba po siya sa switches. So wag po tayo magpalin lang dun sa mga available sa online na parehas po. Magkaiba po yun. Kami rin po, nabiktima na po, pero may nag-research naman kami at nakita namin yung para talaga si Tracer. Tatama siya dito sa switch, so wag na po nating pilitin. Meron po talagang pang Tracer para dyan. So ito po yun. Ayan, nakakabit. So ang reason kung ba't ito nilagay, same din kay Juan. Yung stock kasi nitong mga to, matataas. Hindi naman tayo nabihiyaan ng ganito. Ito, mas malapit. Mas madaling abutin. Kaya ko mag full clutch using 2 fingers.
At full brake using 2 fingers. Yun ang mas importante. Ito kasi yung pinaka-importante pag tumatakbo ka ng mabilis. Yung dalawa. Pag ginamit mo kasi yung tatlo, bumabagal lalo yung reaction time bago bumalik yung kamay mo. Unlike pag dalawa, kaya mo na mabilis ang gamilang. Pag tatlo, medyo nahihirapang bumalik yun. Ayan. So yan ang reason kung ba't ko pinalitan yung levers ko. So number 7 and 8, magkasama po yan dahil yun po yung tangke. So ito po yung tank section natin. So number 7 is tank grips. Bakit nga po ba? Minsan po kasi yung mga gears natin nakakagasgas ng tangke. And also pag bumabanking tayo sa mga alanganing angles, yung tuhod natin dapat nakagrip yan dito. Gives us confidence pag nakagrip tayo rito pag lumiliko. So mas maganda yung meron tayong assistance at wag po kayong mag-alala kung masira ho siya o mapudpod. Dahil yun po talaga ang purpose nito is masira at mapudpod. Kesa po yung tank natin ang mag-suffer sa mga gagawin nating mga maneuvers pag nagmamaneho tayo. At ang number 8 natin, and syempre all-time favorite ko pag nagbabiyahe ng long ride is yung ating tank bag with plunge. Sobrang convenient nito, patong-patong lang. Voila! Tapos na. Pag aalis ka na uli, ganun lang. Ganun lang kadali itong number 7 at number 8 natin. Kaya let's move on sa ating number 9. Number 9 mga Kasiwa Nation. Radiator guard. So, importante. Nakita nyo naman, may kuwit po. Isipin nyo kung puro putik at puro bato yan. Alam nyo na kung saan tatama yan. Long rides tayo ngayong Ironman. Uulan, puputik, at kung ano-ano pang mga road debris ang madadaanan natin. So, mas maganda na yung meron tayo nito. Diba? Kesa naman masira yung buong biyahe natin sa simpleng maliit na bagay. So, radiator guards. Simple lang. Pang matagalan, pwede gamitin all around dito sa motor na to. Parang ano nga itong accessory nyo ito, kabit and forget. Pag sinabit yan, usually pinapabayaan na yan eh. Same din sa MT-09, para din sa Tracer 9 GT. So last natin is number 10. So papayag ba tayo na walang tambucho? So let's move on to our next part. So ito ang kinabit nating tambucho dito. Ang ating V-Lane GP1 470 full system. So guys, sinabi ko parehas ang makina. Pero hindi po parehas ang elbow nila, magkaiba po. Kasi po mas mahaba ang back ride footrest ng Tracer 9 GT kesa sa MT-09. So itong part na to, ibang-iba to. So yun din yung una namin natuklasan. So ngayon, sinishare ko yan sa inyo. So sa mga bibili po online, make sure na po ang bibili nyo is pang Tracer 9 GT kasi hindi po talaga fit ang pang MT-09 dito. At also, meron po tayong center stand. Pag nagkamali nga ho ng fitting, tatama dun yung center stand dito sa elbow. At mainit to, matutunaw niya yung rubber stopper. At pag natunaw niya yung rubber stopper, hindi ka na magkakaroon ng komportabling ride dahil laging papay pa yung center stand mo. So, ito ang kinabit natin, V-Lane GP1 470. Pwede ba tayo mawala ng sound check? Diba? Siyempre, kakaroon tayo ng sound check. So, painggan nyo muna, enjoy nyo muna yung may DB killer sound nito. So, ito. So nagulat kayo sa sound na kaya niyang gawin. Even though 900cc na parallel 3 at narinig nyo naman si Juan, sobrang ingay ni Juan. Nung nakakabit yung DB killer, tahimik na tahimik talaga. So ngayon naman, painggan nyo naman siya pag walang DB killer. So yun mga Kasiwa Nation, narinig nyo. Salbahe rin pala kahit kaya niyang tumahimik. So yun yung feature ng pipe na to. Dahil sa 470mm na length niya, para siyang power pipe na tahimik siya sa minor. Pero pag binira mo, pagdating ng 7,000 RPM, so talaga marinig nyo yung full na ingay nitong Tracer 9 GT pag naka full system. V-Lane GP1 para sa Tracer, pasok na pasok. At kung narinig nyo, walang backfire ang V-Lane GP1 para sa Tracer 9 GT.
So that's the 10 parts na kinabit natin dito sa ating Tracer 9 GT na si Boss. Minodify natin siya according sa pangangailangan ko para mapatakbo ko siya ng maayos at komportable ako sa Boss Ironman. Mga Kasiwa Nation, isa to sa pinakamahirap na ride na mangyayari sa buhay ko. And I'm wishing all participants na magkaroon pa tayo ng dagdag stamina beyond pa sa mga nakasanayan natin. At lagi ko nga sinasabi, pag may nagtatanong sa akin lately, na finish line is nasa bahay. So sa mga kapwa ko participants, let's take it easy. Hindi po karera ang Ironman. Ito po ay endurance, patagalan, patagalan. So kahit maging matulin po tayo, ang tunay na essence po nito is yung endurance talaga. All endurance race. Ganun po dapat tayo. First time kong sasali rito, ako mismo kinakabahan. Pero sa dami ng kaibigan ko nag-i-endurance, lagi nilang sinasabi, ang laban ay wala sa daanan. Ang laban ay nandito lang. Kaya katulad din ng lagi ko sinasabi, wala kang ibang kalaban, wala kang ibang dapat patunayan kundi sa sarili mo lang. So let's have fun ngayong Ironman at sa mga kasabay ko. Godspeed sa ating lahat at lagi niyong tatandaan mga Kasiwa Nation, sa 01, kayo po ang number 1.